ang mga kwento ng pag-ibig, kwento ng buhay at kwento ng pag-asa dito sa Barangay Love Stories. Love Stories. Napakaswerte ng isang samahan na nagmula sa wala at nabuo hanggang sa maging matatag. Pero may mga samahan, Papa Dudut, na kahit gaano na katagal ay nawawasak pa din dahil sa pagguho ng pundasyon nito. Ikaw, kabarangay, kaya mo bang panghawakan ng panghabang buhay ang isang samahan? Dear Papa Dudut, magandang araw po sa inyong lahat at sa lahat ng mga nakikinig sa Barangay Love Stories. Palagi po ako nakikinig sa Barangay LS, lalo na't bago ako sa school. Ako po si Jim, 20 years old na po ako sa ngayon at nasa third year college na. Nangyari ang kwento ko last year. Nag-iisang anak lamang po ako at maaga pong nabiyuda ang aking nanay. Bata pa po ako noong mawala ang tatay ko. Mama Jello ang tawag namin sa mama ko. 46 years old siya noong nangyari ang kwentong ito. Napakabait po ng nanay ko. Hindi na po siya nag-asawa at sa akin na lamang ibinigay ang lahat ng atensyon. Hindi naman po siya mahigpit at malaki ang tiwala niya sa akin. My best friend po ako at hindi naman po imposible pero nang yayari naman po na magkaroon ng babaeng best friend ang isang lalaki. Siya po si Jean at nagsimula ang pagkakaibigan namin mula pa noong first year high school kami. Hindi namin alam kung bakit nag-click kami ng ganon kabilis. Ako ang tagapagtanggol niya at siya naman ang tagapagtanggol ko. Wala pong emosyonal na damdamin ang nabuo o nabubuo sa amin. Mas tinuturing namin ang isa't isa bilang magkapatid. Kaya nang magkolehiyo kami ay napagkasunduan namin na mag-aral din sa isang eskwelahan at kunin ang kurso na totoo naman na gusto namin para sa sarili namin. At hindi dahil pinakikisamahan namin ang isa't isa. Mascom po ang kurso namin at pareho kami ng major. Si Jean po ay anak ni Papa Ton, yun po ang tawag namin sa kanya. 47 years old siya noong panahon na yon. Hindi namin alam ni Jean kung dahil ba sa parehong estado ng magulang namin kung bakit kami nagkasundo. Dahil si Papa Ton po ay maagang nabiyudo at hindi na din nag-asawa. At siya na lang din ang solong bumuhay at nagpalaki kay Jean. Gaya ng mama ko ay napakabait ni Papa Ton. Tanggap din nila ang pagiging magkaibigan at halos magkapatid namin ni Jean. Ganon po kami ni Jean pero kahit po ganon na kami na sobrang magkadikit ay may mga bagay pa din sa buhay namin na hindi pa nagkokonekta. At yan po ang ikukwento ko sa inyo, Papa Dudut. Ma! Anak, nandito ako sa kusina. Ma, kasama ko si Jean. Alam ko. Paano mo alam, Ma? Anak, mula nung high school kayo, kasama mo na lagi umuwi si Jean dito. Paanong hindi ko malalaman? Siyempre, automatic na nagluto ako ng merienda bago mo ihatid si Jean sa kanila. Naku, salamat Mama Jello. Ano bang salamat? Hindi ka na iba sa akin. Love you, Mama Jello. Kung ako lang talaga ang tatanungin gusto ko kayo na lang dalawa. Ma! Oh, bakit? Perfect kaya si Jean. Nakakainis ka naman, May. Kapatid ko yan. Oh, napipikon na naman. Biro lang. Ang sinasabi ko lang naman, kung magkaka-girlfriend ka, sana yung mga katangian ay yung gaya ng kay Jean. Bukod sa mabait, maganda pa. Mana kasi ako sa inyo, Mama Jello.
Ayan na nga bang sinasabi ko eh. Huling-huli mo talaga ang kiliti ko eh. Totoo naman po. Kayo nang naging nanay ko mula nung magkakilala kami ni Jim. Dahil din siguro sa inyo kaya kami naging mag-best friend yung pangit na yan. Lah, kay mama ako nang galing, so kung pangit ako, pangit din si mama. At pangit ka rin kasi di ba sabi mo, sa kanya ka nagmana? Nako, tigilan nyo na nga yan. Mamaya mag-away na naman kayo. Lakas kasi mang inis niyan eh. Bakit? Sino kaya una nagsabi ng pangit? O bakit ka nagagalit? Totoo ba? Hello, ang gwapo ko kaya. Totoo naman. Sigurado ako ng dami nagpapakyut sa'yo ngayong college ka na, no? Naku mama, may kwento ako. Hoy, tumigil ka ah. Huwag mo ikukwento yun. Bakit ba? Hayaan mo nga siyang magkwento. Oo nga. Huwag kang makinig dyan ma. Ano to anak? Naglilihim ka na sa mama mo? Hindi naman ma. Kung ganon, Jean, kwento. Ito na nga po ma. Alam mo bang may 5 crush si Jim sa eskwelahan? Uy, 4 lang. Shh! Ano pa iha? Pero hindi niya malapitan. Magmerienda na nga lang kasi tayo. Shh! Bakit naman iha? Ano pa po ba? Natutorpe. Tinulak ko na nga po minsan eh. Ewan, hindi na tinag. Biglang nanigas ka ba? Anong nanigas? OA mo ah. Totoo yun, Mama Jello. Naniniwala naman ako sa'yo. Ma, ako tunay mong anak. Bakit ka sa kanya kumakampi? Wala akong kinakampihan. Sinasabi ko lang ang totoo. Hindi lang yun, Ma. Ano pa anak? Alam mo Jean, papunta ka na sa pagiging chismosa. Ang chismis, gawa-gawa. Totoo naman ang kinukwento ni Jean na. Sige, ganyanan na. Humanda ka mamaya kay Papa Ton. Ikukwento ko yung crush mo. Wala naman akong crush eh. Ako nga ang nilalapitan nila. Sila ang may crush sa akin. Pakayabang talaga nito. Kasi nga, maganda si Jean. So pangit nga ako ma. Hindi ka pangit, kundi torpe. Alis na nga ako. Hoy, saan ka pupunta? Dito ka nakatira. Doon na ako kay Papa Ton. Kayo na lang ang maging mag-ina. Napakapiko naman itong anak ko na to. Ganyan yan, Ma. Gatong ka talaga eh, no? Tama na yan, tigilan na natin ang kwentuhang to. Tara na sa kusina at kumain ng merienda. Mabuti pa nga, Ma. Talagang mabuti pa nga. Nagutom ako sa inis. Mawawala ang inis mo kasi ginataang bilo-bilo ang niluto ko. Wow, favorite! Wow talaga? Ako kaya may favorite nun. Kaya nga, wow, favorite! Mo! Magdala ka para sa papa mo, Jean ha. Opo, matutuwa po si Papa. Tapos tuloy mo yung kwento habang kumakain tayo. Ma! Papa Dudut, ganon kami ka-close ni Jean at ganon sila ka-close ni Mama Jello. Kaya yung mga hindi ko na ikukwento kay Mama Jello ay si Jean ang nagkukwento. Kaya wala akong naililihim kay Mama dahil sa kadaldalan ni Jean. Sa eskwelahan ay hindi ako tinatantanan ni Jean at sobrang concern niya sa akin ay kinukulit niya ako na kausapin at ligawan ko na ang mga crush ko. Dahil nga sa pinanghihinaan ako ng loob ay hindi ko naman nagagawa kaya magugulat na lamang ako minsan na nakikita ko si Jean na kausap ang mga crush ko. At saka kinagkwento sa mga ito na crush ko nga sila. At pag nalalaman niyang hindi ako gusto ng crush ko ay sinasabihan niya agad ako na maghanap na ng ibang crush. Kesyo hindi daw kami bagay ng mga crush ko. Pero sinasabi niya lamang yon para huwag akong masaktan. Minsan kinakapalan ko ang mukha ko at inuunahan na si Jean na kausapin ng iba ko pang mga crush. Kaso masakit pag sinasabing hindi nila ako gusto. Siyempre si Jean ang sasabihin naman na may mas deserving na girl para sa akin. Alam kong pinagagaan niya lamang ang loob ko na somehow ay nakakatulong para maka-move on ako kaagad. Papa Dudut. Nandito na kami. Hello mga anak.
Hello, Papa Ton. Jim, bukas ha? Opo. Basketball na naman? Water girl na naman ako. Buti nga water girl ka eh. Pag kayo ni Mama nagchichismisan, pulutan ako. Hayaan mo na sila anak. Basta tayo magbabasketball. Hay nako. Anyway, Papa, eto may nilutong bibingka si Mama Jello. Wow naman! Walang palyang Mama Jello mo sa pamerienda. Madami po sana yan. Halos kinain lang ni Jean lahat. Patawa ka. Oh, ayan na naman kayong dalawa. Mamaya ko nakakainin to pagtapos maghapunan. Naku, Papa Ton. Pag di mo yung kinain ngayon, sigurado si Jean nakakain yan mamaya. Epal ka talaga. At least nakaganti na ako sa pangiinis nyo sa akin ni Mama. Inaapi ka ba anak? Sus, pa-victim yan, Papa. Hoy, pa-victim ka dyan. Opo, Papa Ton, inaapi nila ako. Kawawa po ako sa kanila ni Mama. Jean? Kinukwento ko lang naman ang mga crush niyan sa eskwelahan. Jim, anak. Bakit hindi mo nakukwento sa akin yan? Kaya nga po, torpe. Jean, walang torpe. Meron po, Papa. Ayan, kaharap mo. Kita mo na pa, ganyan yan. Jean, wag mong ganyanin si Jim. Paghihinaan niya ng loob lalo. Dapat sinusuportahan mo siya. Hindi naman po, Papa. Sinusuportahan ko naman po siya eh. Opo, Papa. Suportado naman ako ni Jean. Yan, ganyan nga. Dapat ganyan ang magkapatid. Oh, nadinig mo, Jim, ha? Dapat ganon, nagtutulungan. Oo na. Sige, simula bukas, tutulungan na kita sa mga crush mo. Ano? Papa, hindi totoo yan. Wala akong crush. Biro lang pa. Joke lang yun. Pero anak, dapat sa edad mong yan may crush ka na. Oo, Normal lang naman ang magka-crush. pero wala po talaga akong crush. Pero alam mo, Papa Ton, ang dami may gusto dyan kay Jean. Ano? Papa, yung totoo. Okay lang ba na magka-crush o hindi? Siyempre okay lang. Sa'yo, kasi lalaki ka. Pero sa amin mga babae, hindi. Lola, ikaw ba yan? Ang tanda ng utak ah. Oo nga naman anak. Sabi ko nga normal lang yun. Pero dapat sinasabi mo sa akin. Papa, unang-una, wala nga akong crush. Sila ang may crush sa akin. Pangalawa, kung magkaka-crush man ako, dyan pa lang kay Jim salang-sala na. Talaga? Matapos salain ni Jim, kikilatisin ko muna. Para namang sinasabi niyo din na wag na akong magka-crush. Hindi ganon anak. Ganun, Papa. Yang si Jim, tumingin pa lang yung lalaki, ang dami ng sinasabi. Siyempre, iimbestigahan ko sila para alam ko kung mabuti silang tao. Very good anak. Ay, alam niyo ganito na lang. Sasabihin ko na lang sa inyo pag may nagugustuhan na ako. Teka anak, crush pa lang ang pinag-uusapan natin. Ano yung nagugustuhan na sinasabi mo? Iba yung crush sa gusto. Kasi crush is paghanga. Wow, ang lakas makaslambok. Talaga? Oh, tama na nga yan at baka magkapikunan pa kayo. Walang kampihan dito. Okay lang, Papa. Naiintindihan ko naman na gusto mo talagang magkaroon ng anak na lalaki. Uy, nagsiselos. Nagseselos ka anak? Hindi po. Kasi si Mama Jello naman na gustong magkaanak ng babae ang kakampi ko. Ayun, inamin mo rin na nagkakampihan nga kayo ni Mama. Bakit? Kayo din naman ni Papa. Tama na yan. Wala ako ni isang paborito sa inyo. Kasi paborito ko kayong pareho. Kaya kainin mo na yung paborito mong kakanin at baka makain ko pa. Sabi na nga be, ikaw talaga titira sa pasalubong ni Papa. Jim, nandyan na yung itinabi kong paksiw. Dalhin mo na. Ulam nyo ng mama mo mamaya. Wow, salamat Papa Ton. Ito nga po pala yung pinaglagyan ng minudo kahapon. Salamat daw po, sabi ni Mama. Nako, salamat din sa mga merienda ka mo. Uwi na po ako. Baka maikwento ko pa si Edmond eh. Sino si Edmond? Ay, wala yun, Papa. Umalis ka na nga, Jim, kung ano-ano sinasabi mo. Sige po, uwi na ako. Bye-bye. Papa Dudut, gaya nila Mama at Jean sa bahay ay gano'n naman kami ni Papa Ton sa kanila. Para ko din po siyang tatay talaga. Kaya nga po lalong tumitibay ang pagiging magkapatid namin ni Jean dahil sa mga magulang namin. Kaya nga po hindi ko lang protektado si Jean sa mga manliligaw niya, kundi pati na rin sa mga nakakaalitan niya. Sa totoo lang, Papa Dudut, may pagkamasungit at suplada si Jean. Napaka-prangka niya kapag may pumuporma sa kanya. Diretsahan niyang sasabihin na maghanap na lamang ng iba
kasi hindi niya gusto kung sino man ang magtatangkang manligaw sa kanya. Isang araw na pinakiusapan ako ng teacher namin na tulungan siya sa pag-check ng test papers namin. Kaya nag-usap kami ni Jean na magkita na lamang sa isang milk tea shop sa labas ng eskwelahan. Doon ko na lamang siya nadaanan pagkatapos kong mag-check ng test papers. Malapit lang naman po yun sa eskwelahan para sabay pa din kami na uuwi. Kaso nga po dahil sa katarayan ni Jean ay may isa siyang manliligaw na napahiya noon. Hindi po taga-school namin ang sinabi kong lalaki. Tagalabas po ito at nagka-crush kay Jean. Ayun nga po dahil sa napahiya niya ay nagtanim ito ng galit sa kanya. Nawala naman po sa isipan ko yon. Kaya naman papadudot nang lumabas na si Jean mula sa eskwelahan para pumunta sa milk tea shop, ay inabangan pala siya ng lalaki sa labas, papadudot. Barangay Love Stories. Barangay Love Stories. Papadudot, inabangan ng lalaking yon si Jean sa labas at sa kanya ito kinumpronta. May angking tapang din naman si Jean kaya hindi ito natakot nang makita niyang palapit ang lalaking yon. Mabuti na lang po ay napakwento si Jean sa isa naming kaklase. Matagal silang nagkwentuhan sa loob ng campus kaya hindi agad lumabas si Jean. Kaya naman din po nasakto na ilang minuto lang mula nang lumabas si Jean ay natapos na kaming mag-check ng papers. Kaya nagmamadali akong magpunta sa milk tea shop. Pero ayun nga po, naabutan ko ang lalaking yon na pinipilit si Jean na sumama sa kanya. Siyempre to the rescue ako, papadudot. Kaso ang hindi ko na-anticipate ay malapit lang doon nakatira ang nasabing lalaki. Kaya may mga kasama pala ito na nakakalat lamang sa paligid. Kaya ang ending ay nakuyog ako. Si Jean naman ay hindi makaawat o makatulong dahil hawak naman siya ng lalaking yon. Iniwan na lamang nila ako nang matumba na ako sa kalye. Agad akong nilapitan ni Jean para tulungan. Gusto niya akong dalhin sa ospital pero sinabi ko sa kanya na sa kanila na lamang kami tumuloy. Aray ko po. Sorry. Tiis lang anak. Mahapdi talaga to. Papa, anong mangyayari sa kanya? Huy, pasalang to. Huwag kang OA. Sa katawan mo ba walang masakit? Meron yan, Papa. Ginulpi siya eh. Ano ba? Concerned ka ba o inaasar mo ako? Nakakainis ka. Bakit naman kita aasarin? Nagulpi ka nga. Bunganga mo anak. Totoo naman, Papa. Nandun ako't kitang-kita ko. Hello? Lumaban naman ako. Marami lang sila. Mga traidor yun. Ang dami nila tapos hinawakan pa ako. Kung nakabitaw lang ako, nakatikim lahat sa akin yun. Mabuti nga hinawakan ka eh. Kundi pareho tayong nagulpi. Ilan ba sila? Nakilala nyo ba? Taga saan ang mga yon? Natatandaan nyo ba ang mga itsura? Papa, Bakit? ano dun sa mga tanong mong sasagutin namin? Lahat. Madami po sila, hindi ko na nabilang kasi kay Jim ako nakatingin. Taga dun lang po malapit sa eskwelahan nakatira ang mga yun. Paano mo nalaman? Mga nakapambahay eh. Natural. Alangan naman magbihis pa sila para manggulpi. Ayan, nakukuha mo pa magpatawa. Nakilala nyo ba? Lahat po sila? Hindi po, pero yung pasimuno kilala ko. Kilala mo? Oo, Ano pangalan? hindi ko alam ang pangalan eh, pero nanligaw sa akin na binasted ko. Nanligaw sa'yo, hindi man lang nagpakilala? Nagpakilala pero hindi ko naman pinansin kasi nga ayaw ko sa kanya. Gwapo pero mayabang at ayun nga gago pa pala. Wow! Nayabangan ka pero nagwapuhan ka pa rin? Iba. Nanggigigil ako sa mga siraulong yon. Magdedemanda tayo. Mabuti pa nga, Papa. Sandali lang po, Papa Ton. Bakit? Masakit ba? Hindi po, wala pong masakit. Gusto ko lang pong sabihin na wag na tayo magdemanda. Ano? Hahayaan mo na lang yung ginawa sa'yo? Ako hindi ako papayag. Walang pwedeng manakit sa mga anak ko. Tama! Pero Papa Ton, ayoko na po sanang lumaki to eh. Kasi baka malaman ni Mama, mag-alala siya ng sobra. Anak,
Paano mo itatago sa mama mo ang nangyari? Sa dami ng pasa mo, mahirap na itago yan. Oo nga. Paano po kaya? Dapat malaman niya yan. Mag-aalala yun. Pero wala tayong magagawa. Ako nang bahalang magpaliwanag kay Mama Jelu. Sasamahan ko kayo. Wag na, Papa Ton. Ako na lang po uuwi. Sasamahan kita. Wag na. Lalong ikaw ang wag sumama sa akin pa uwi. Baka lalong magpanik yun si Mama kapag detalyado mong kinuwento yung nangyari. Pero dapat niyang malaman. Ako na lang ang magsasabi. Kasi baka mas mag-alala yun pag ang dami kong kasama. Sige. Nirerespeto ko ang pasya mo. Pero hindi natin palalampasin to. Magdedemanda tayo. Tama. Sige po, pero kakausapin ko po muna si Mama. Sige anak. Kung yan ang pasya mo. Hatid kita. Wag na nga. Pag hinatid mo ko, uuwi ka mag-isa. Baka mamaya nasundan tayo ng mga yun. Ako na ang maghahatid sa'yo. Ewan ko lang pag nakita ko silang sinundan ka. Kahit hanggang sa malapit lang sa inyo kung ayaw mong makita ni mama mo na may kasama ka. Salamat, Papa Ton. Sigurado kang ayaw mo ako maghatid sa'yo? Wag na nga sabi, ang kulit nito. Tsaka kilala kita, panalo ka magdetalye. Baka ultimo yung kurot sa akin, may kwento mo pa kay Mama. May kumurot sa'yo? Hindi ko napansin. Siyempre hindi ko na alam kung ano yung mga nangyari. Parang ang bilis nga eh. Kasi natauhan na lang ako nung tinatayo mo na ako. Ganon talaga anak. Bakit pa? Nagulpi na din ba kayo? Papa Dudut, alalang-alala si Papa Ton sa nangyari sa akin. Kung ganon ang nararamdaman niya ay siguradong mas lalo pa si Mama. Natatakot ako sa reaksyon ng mama ko pero kailangan kong lakasan ang loob ko. Gusto ko na ako lang ang humarap sa kanya sa kalagayan kong yon. Naintindihan naman ni Papa Ton ang gusto ko. Papa Dudut, sa totoo lang high school pa lamang ay magkaibigan na kami ni Jean. Pero kahit kailan simula pa noon ay hindi pa nagkakilala o nagkaharap man lang sina Mama Jelu at Papa Ton. Opo, hindi pa sila nagkakaharap. Nakilala lang nila ang isa't isa sa pamamagitan namin ni Jean. Ang hirap pong paniwalaan pero yun po talaga ang totoo. Siguro po masyado silang busy kaya ang dalang ng pagkakataon para magkaharap sila. Isa pa ay lagi po kasing may nangyayari kapag magkakaharap na dapat sila. Sa totoo din ay hindi na namin masyadong napansin na hindi pa pala sila nagkakaharap. Kasi kapag nasa bahay ako nina Jean ay parang iisang pamilya lamang kami at ganoon din kapag nasa bahay namin kami. Naging iisang pamilya kami nang hindi pa nagkakakilala ng personal ang mga magulang namin. Kaya din sobra naman ang pagpapasalamat sa akin ni Papa Ton dahil sa pagtatanggol ko kay Jean. Alalang-alala din naman siya sa nangyari sa akin at ayaw niyang palampasin lamang ng ganon ang sinapit ko. Hinatid ako ni Papa Ton malapit sa amin at namimilit talaga siya. Nasamahan ako pero nakiusap talaga ako na ako na lamang ang haharap kay Mama, Papa Dudut. Jim, anak, ikaw na ba yan? Opo, Ma. Sandali at matatapos na ako dito. Papuntahin mo dito si Jean. Hindi ko po siya kasama. Ha? Bakit? Ay! Anak! Ano nangyari sa'yo? Ma, relax ka lang. Relax? Paano? Sa itsura mong yan? Diyos ko anak, ano bang nangyari? Kasi Ma. Halika, pupunta tayo sa ospital. Wag na. Anong wag? Ginamot na ako ni Papa Ton. Alam ng Papa Ton mo to? Opo, siya po nagatid sa akin kanina. Gusto nga niya akong samahan dito sa bahay pero ako na yung nakiusap na wag na. Baka kasi lalo kayo magpanik pag nakita niyo may kasama ako eh. Kahit wala kang kasama, nagpanik pa din ako. Pero hindi katulad pag may kasama ako. At kailan naman nangyari yon? Hindi niyo na siguro naaalala pero nung bata ako, nahulog ako sa puno. Tapos yung mga kalaro kong puro OA, binuhat ako, dinala ako dito sa bahay.
Hindi ba nagsisigaw pa rin kayo kahit na sinabi ko na sa inyo na 2 feet lang yung kinahulugan ko? Taas ng reaksyon nyo nun. Mas mataas pa yung reaksyon nyo kaysa sa kinahulugan ko eh. Matagal na yon. Saka kasi naman yung mga kalaro mo lahat naghihiyawan ng naaksidente si Jim, naaksidente si Jim. Yung iba nagiiyakan pa. Sino ba naman ang hindi magpapanik nun? Kaya nga ayaw ko na may kasama ako pa uwi. Bakit? Tingin mo ba o din magre-react ang papaton mo? Ha? Oo nga po no. Pero hayaan nyo na. Teka nga, nililibang mo ko eh. Ano bang nangyari? Bakit ba may mga pasaka? Naaksidente ka ba? Hindi po. Ano? Si Jean po kasi. Si Jean ang may gawa niyan? Ma, ang OA mo naman eh. Patapusin mo muna kasi ako magkwento. Ay sorry na. Sige, anong nangyari? Si Jean kasi nakita kong binabastos. Siyempre hindi naman po ako papayag ng ganun. Kaya sinugod ko yun ang babastos sa kanya. Malaki ba? Mas malaki pa ako. Malaki ka pa, pero nagulpi ka. Ma, madami kasi sila. Okay. Teka, nasan yung mga yan? Halika, ituro mo! Ma, pwede po bang bukas na lang? Magpahinga na lang muna tayo kasi gabi na. Hay anak, sigurado ka bang okay ka lang? Wala ka bang nararamdaman? Itong mga pasako lang ang iniinda ko. Medyo masakit pa. Sa loob mo, wala bang masakit? Di ko naman sila kaklose eh. Bakit naman po sasakit ang loob ko sa kanila? Ay, pilosopo ko talaga. Ibig kong sabihin, internal. Sa tiyan, sa ulo, wala ka bang nararamdaman? Pilay, wala ka ba? Wala naman po ma. Sige, magbihis ka na muna. Kaya mo ba? Opo, kaya ko. O magbihis ka tapos kakain na tayo para makapagpahinga ka na muna. Sige po. Anak. Ano po yun ma? Proud ako sa'yo. Sa pagkakagulpi sa akin? Ay, anak naman eh. Hindi dyan sa nangyari sa'yo, kundi sa ginawa mo. Ginawa ko po na ano? Yung pagtatanggol mo kay Jean. Proud ako sa'yo. Siyempre naman ma. Kayong mga mahal ko sa buhay, lagi ko kayong ipaglalaban. Salamat anak. I love you mama. I love you anak. Iiyak po ba tayo? Nakakainis ka naman. Paiyak na nga ako eh. Ma, maghahain ka na lang para wag ka nang umiyak. Magbibihis na lang muna ako. Sandali, hindi pa tayo okay ha? Haharapin pa natin yung mga may gawa niyan sa'yo. Oo ma, balik stress ka na naman yan eh. Bukas na natin pag-usapan yan. O siya, basta wala kang nararamdaman na kung ano ha? Wala nga po ma. May mga pasa po ako pero gwapo pa rin. Puro kakalokohan. Ma, gwapo naman talaga ako diba? Magbihis ka na. Papadudot nilibang ko na lamang din si mama para lang huwag nang masyadong mag-isip. Pero hindi effective kasi kinabukasan ay bumalik ang galit niya at gusto talagang idemanda ang mga nanggulpi sa akin. Ayoko na din po sana para walang gulo pero mapilit si mama. Isa pa si Papaton din ang gustong ituloy ang demanda kaya wala po akong ligtas. Inireport namin sa barangay ang mga nangyari, may CCTV sa paligid kaya naman nalaman nila kaagad kung sino-sino ang mga involved. Ipinatawag kami sa barangay dahil nandun na daw ang may mga gawa. Hindi na kasama si Papaton dahil sa importanteng event sa trabaho. Pero si mama nandun para samahan kami. Papadudot sa barangay ay medyo mainit ang tensyon dahil galit si mama. Pero napatahimik din siya nang makita ang mga gumulpi sa akin. Papadudot doon ko lang din nakita ng matagal ang mga gumulpi sa akin. Puro pala sila mga bata. Kaya ang barangay ay nakiusap na lang sa amin na magkaayos na lamang doon. Dahil nga sa mga puro minor de edad ang mga involved. 17 years old po ang pinakamatanda sa kanila. Napatingin na lamang sa akin si mama at alam ko na ang sinasabi ng mga tingin niya. Tumango na lamang ako sa kanya, Papadudot. Si Jen din ay tumango. Sinabi na lang ni mama na mag-sorry sila sa amin at mga kung hindi na uulitin ang ginawa nila. Sa amin man o sa kahit na kanino. Nangako din ang mga magulang nila na pagsasabihan sila kaya umuwi na lamang kami ng payapa. Umiral din ang pagkananay
ni Mama. Kaya naman yung puso niya ay naawa din nang makitang mga bata pa pala ang mga salarin sa panggugulpe sa akin. Barangay Love Stories. Barangay Love Stories. Wala man si Papa Ton sa barangay pero updated naman siya dahil binabalita sa kanya ni Jean ang lahat. Kaya nang magdesisyon si Mama na hindi na itutuloy ang demanda ay sumang-ayon din si Papa Ton. Bukod sa nalaman niya na mga menor de edad ang mga involved ay ibinigay niya din kay Mama ang pagdedesisyon. Nang pauwi na kami ay sinabi ni Papa Ton kay Jean na sabihan kami na imbitado kami para kumain sa labas. Para pasasalamat sa nangyari at naging maayos ang lahat at higit sa lahat ay para magkakilala na sa wakas sina Mama at si Papa Ton. Papadudot makalipas ang ilang taon ay magkakakilala na sa wakas ang dalawa. Matapos sabihin ni Jean sa akin ang plano ni Papa Ton ay sinabi ko din kaagad kay Mama. Si Mama naman ay masaya ding sumang-ayon kasi puro pangalan lang din daw ang nadidinig niya tungkol kay Papa Ton. At ganon din naman si Papa Ton kay Mama. Pero higit sa lahat ay kami ni Jean ang sobrang excited sa pagkikita nilang yon. Papa Dudut. Wala pa sila. Papa, ang aga pa kasi. Pasensya na anak. Excited lang. Mas excited kami ni Jim. Oo nga. Makikilala ko na din ang Mama Jello mo sa wakas. Opo nga eh. At sa wakas nagkaroon din kayong dalawa ng libreng oras at araw. May gagawin talaga sana ako ngayon. Pero hindi ko itinuloy kasi nga, mas gusto ko mabigyan ng oras ang pagkikita namin ng Mama Jello mo. At maipagdiwang natin ng pasasalamat at maayos kayo ni Jim. Padating na din po siguro ang mga yun. Nag-message si Jim na malapit na daw sila eh. Sigurado ka? May oras pa siguro para bumili ng regalo. Regalo? Oo. Para gesture ng pasasalamat sa lahat ng magagandang ginawa ng Mama Jello mo sa'yo. Tara, dyan lang naman sa kabila. Maganda yan, Papa. Tsaka alam mo na naman ang mga gusto ni Mama Jello. Pero magpapaiwan na ako kasi baka dumating sila. Tama anak. Dyan lang naman ako sa labas. Sige, Papa. Sige, mabilis lang ako. Hello, Jim. Nasaan na kayo? Malapit na. Actually, papasok na kami ng resto. Nasaan kayo? Ayun! Jim! Mama! Dito po! Mano po, Mama? Nasaan si Papa Ton? Ay, nandyan lang. Akala ko hindi na naman kami magkikita eh. Naku ma, hindi pwede. Kailangan magkita at magkakilala na kayo ni Papa Ton. Kaya nga, Mariosep, ilang taon na kami magkakilala pero hindi namin alam ang itsura o boses man lang ng isa't isa. Ganyan din po ang sabi ni Papa. Saan ba nagpunta ang papa mo? Yung totoo, Mama Jello, may binili siya. Anong binili niya? Ay, itong batang to. Bakit ba kailangan mo pang malaman? Siyempre po, baka regalo para sa akin yun eh. Eh, ikaw talaga. Actually, regalo talaga. O, kita mo na ma. Regalo pero hindi para sa'yo. Para kay Mama Jello. Kay Mama lang? Ay, bakit ako reregaluhan? Hindi ko naman birthday. Yan yun na si Papa, bilang pasasalamat lang daw. Pasasalamat saan? Para sa pagiging mama ko daw po. Ay, teka. Kailangan ko din palang bumili ng para sa papa mo. Para sa pagiging papa niya kay Jim. Oo nga ma, hindi mo naisip magdala ng regalo. Wag na Mama, hindi naman kailangan. Ang importante sa kanya, nandito kayo. Nakakahiya pa din. Mama naman, wag niyo na pong isipin yun. Sandali. Ma, wag ka na nga daw bumili. Ay, hindi naman ako bibili. Naiihi ako. Ay, okay. Nandun po ang CR, Mama. Samahan ko kayo. Wag na, kaya ko na. Sandali lang ako. Excited na akong magkaharap sila Papa at Mama. Lalo na ako. We, mas lalo ako. Mas lalo ako. Hoy, ano na naman ba yung pinagtatalunan nyo? Wala po.
Oh, nasaan ang mama nyo? Nasa toilet po. Ano yung binili mo, Papa Ton? Balabal. Sana magustuhan ng mama mo. Balabal? Shawl. Ah, okay. Kala ko ibang binili mo eh. Ikaw may sabi na mahilig sa balabal. Na mahilig sa shawl si Mama Jello mo kaya ito ang binili ko. Paborito nga ni Mama yan. Ang dami niyang ganyan sa bahay. Pero ginagamit niya naman. Opo, tuwing lumalabas po siya ng bahay, lagi po siya may dalang shawl. O kita mo na Papa, tama ako. Tama ka talaga. Paano ka magkakamali? Lagi kayo nagtitiklop ng mga bagong labang shawl ni Mama sa bahay. Selos ka? Hindi no. Okay lang. Ikaw nga nagsiselos pag nagbabasketball kami ni Papa Ton eh. Nako, baka mamaya magtalo na naman kayo. Dapat masaya ang araw na to, ha? Opo, Papa Ton. Papa Dudut, parang pelikula ang nangyari. Alam mo yung eksenang nagkakasalasihan yung dalawang karakter. Ganun po ang nangyari sa kanilang dalawa. Gulong-gulo na nga po kami ni Jean, kina Mama at Papa Ton. Pero kahit naman po ganon ang nangyayari, kampante at sigurado naman kami na magkikita na sila. Aligaga din kasi sina Mama at Papa Ton kasi gusto nilang maganda ang pagkikita nila para sa aming dalawa ni Jean. Dahil hilong-hilo na kami ni Jean sa salisihang nangyayari, ay pinigilan na ni Jean si Papa Ton para mapirmi at hintay na ang pagdating ni Mama. Hanggang sa nakita ko na si Mama na parating galing sa banyo. Nakatalikod sa kanya si Papa Ton. Kaya hindi ko na muna sinabi para masurpresa pag nasa harapan na niya si Mama. Tapos na magkaharap sila ay nangyari ang hindi inaasahan. Angelo? Anthony? Parang gulat na gulat kayo. Siya ba ang Papa Ton na sinasabi mo? Opo. Siya si Mama Jello? Yes po. May paton-ton ka pa dyan? Anthony ka lang naman? Ikaw nga, Jello pa. Kasi Angelo ang pangalan ko, kaya Jello. Eh ikaw? O bakit? Ton, galing sa Anthony. Sandali Papa, anong nangyayari? Oo nga po, Ma, anong nangyayari? Tsaka bakit para magkagalit kayo? Tanong mo sa mama mo. Ako talaga? Bakit hindi ka magsalita para malaman ko kung anong kasinungalingan na naman ang sasabihin mo? Sinungaling agad? Totoo naman ah! Mama, relax ka lang. Ay, pasensya na anak. Buwisit ako dyan sa papa mo. Bakit naman po? Mabait po si Papa Ton. Pagtulog, dun lang siya bumabait. Ikaw nga kahit tulog eh. Ano? Papa, gulong-gulo na kami. Baka pwedeng pakipaliwanag kung anong nangyayari. Ma, ano ba to? Bakit ka galit kay Papa Ton? Ewan dyan sa mama mo. Ikaw ba tinatanong? Paano? Baka kung anong kasinungalingan din ang sabihin mo. Ako pa ang sinungaling? Ayan, ako na naman ang ituturo mo. Eh sino pa ba? Bakit di ka tumingin sa salamin? Papa, ano ba naman? Bakit kayo nag-aaway? Pinagtitingin na tayo. Dadalawa lang naman ang customer. Papa, kahit isa lang nakakahiya pa rin. Nako! Mapapahiya ang hiya sa papa mo. Wala siya nun. Ma, hayaan mo na muna silang mag-usap. Ako kausapin mo. Mabuti pa nga. Kasi walang kwentang kausap tong tiyonggong to. Jim, anak. Anak? Hindi mo anak yan. Anak ko yan. Ma, ano ka ba? Anak din ako ni Papa. Bakit po, Papa Ton? Mahal kita anak. Pero ikinalulungkot ko. Kailangan ilayo ko na si Jean sa inyo. Ayun, damay ang anak. Papa, hindi ako papayag. Ako din po, hindi po ako papayag. Bigyan niyo kami ng malalim na dahilan kung bakit kailangan magkalayo tayo pare-pareho. Kung may problema kayo, dapat ayusin ninyo. Walang damayan. Bakit kailangan maghiwa-hiwalay? Hindi ako papayag. Ako din po. Pag nangyari yon, lalayas ako. Ako din po. Kaya sabihin niyo na sa amin kung bakit kayo magkaaway at bakit kayo magkakilala. Ay, please naman po. Kung mahal nyo kami, ibigay nyo na sa amin yung sagot. Anak, Jean, Jim, matagal na kaming magkakilala ni Angelo. Pero matagal na din kaming hindi nagkikita. Bakit po? Ano po bang kaugnayan at alitan nyo sa isa't isa? Anak, bago naging kami ng tatay mo, nagkaroon kami ng relasyon ni Anthony. Nagkarelasyon, nagpakasal. Kasal? Teka, totoong kinasal kayo? Oo anak, kaya hindi kami nakapagpakasal ng mama mo.
Kasi kasal kami ni Angelo. Yun din ba ang dahilan, ma, kaya hindi kayo kinasal ni Papa? Oo, anak. Kahit wala na kami ni anumang komunikasyon ni Anthony, hindi pa din kami pwedeng magpakasal kasi kasal kami sa isa't isa. Hindi na namin ginawang legal ng paghihiwalay. Basta hindi na lang kami nagkita. Hanggang sa nakilala ko ang mama mo. At ikaw nga naging bunga, Jean. Papa. Patawarin mo ko, anak. Ako din, anak. Bakit po ba kayo nagkahiwalay? Nabuntis ang mama mo. Ano? Hindi ako nabuntis! Ikaw ang may ibang babae! Yun ang dumating sa akin na balita nung nasa biyahe ako sa Visayas. Nabuntis ka daw. Baliw ka pala eh! Yung kapatid ko ang nabuntis nun, si Angeli. Ikaw nga ang nambabae eh. Kitang-kita kayo ng mga taga-atin papuntang ospital dahil nanganganak yung babae mo. Wala akong ibang babae. Yung hinatid ko sa ospital, hindi ko kilala yun. Nakita ko nasa kalye, manganganak na. Kaya tinulungan ko lang. Ano? Nakita nyo na? Pareho kayong mali dahil sa pakikinig sa iba. Oh, ayan kasi. Dahil sa maling chismis, mas pinili nyo na hindi na mag-usap. Wala man lang tanungan o paliwanagan. Ano kaya yun? Papa Dudut pahiyang-pahiya sa isa't isa sina Mama at si Papa Ton. Dahil sa mababaw na chismis ay naghiwalay sila at hindi man lang muna nag-usap. Hindi ko alam kung nagkaganon ba sila dahil sa sobrang pagmamahal sa isa't isa o mababaw lang silang tao talaga. Total ay maayos na muli ang lahat kaya masasabi ko din naman na sa isang banda ay may ipagpapasalamat pa din naman kami ni Jean. Kasi kung hindi nangyari, ang nangyari ay wala sana kami sa mundo. O kung hindi sila ang naging magulang namin ay iba ang naging kapalaran namin ni Jean. Salamat pa din muli dahil nagkausap sila Mama at Papa. Nagkaintindihan at nagkapatawaran silang dalawa. Nabuong muli ang lamat na sila naman ang may gawa. Papa Dudut legally and technically ay mag-asawa pa din sina Mama at Papa Ton. Kaya dahil nagkaayos sila ay inayos din muli nila ang relasyon. Nagkaroon ng mahabang patlang. Nagkabalikan po sila at pinaplano na namin ang muli nilang pagpapakasal o ang renewal of vows nila. Bukod sa magiging maayos na din sila, ay natutuwa kami ni Jean dahil matutupad na ang pinangarap namin na maging magkapatid. Mas malaki ang pamilya namin ngayon at mas masaya. Kami pa din ni Jean ang tagapagtanggol ng isa't isa. At sina Mama at Papa ay bumabawi sa mga panahon na hindi sila nagkasama. Para sila mga batang muli. Kapag magkasama at masaya kami para sa kanilang dalawa. Nagpapasalamat po ako Papa Dudut sa pagbibigay ninyo ng oras para mabasa ang kwento namin. God bless sa Barangay Love Stories at sa Barangay LS. Ang inyong forever kapuso at ka-barangay Jim. Nagustuhan ng iyong napakinggan? Ituloy yan via live stream sa www.gmanetwork.com/radio. Forever.